Ang literatura sa Pilipinas ay nagpabago-bago, kasabay ng kasaysayan ng bansa at sa takbo ng kasaysayan nito. Mula sa bugtungan sa palibot ng siganang tribo at paghimig kapag may pagdiriwang sanayon, sa pagkanta ng pasyon sa mga kapilya sa baryo kapag mahal na araw, sa mga nobela at tula na nagpaliyab sa revolusyon laban sa Espanya, hanggang sa mga pahayag ng Pilipino sa kasalukuyan sa mga katutubong lengguwahe at sa Ingles. Sa tula at sa prosa, binibigkas man o kinakanta. Nakasulat man ito o salimbibig, sa maraming forma at maraming lengguwahe, sa iba't ibang tagpuan at layunin. Buhay at masigla ang literaturang Pilipino. Iniluwal ang katutubong literaturang Pilipino sa mga etnikong komunidad. Umusbong ito sa mga pangangailangan at kaugalian ng mamamayan. Sa mga nayong nakahilera sa tabing dagat at pampang, sa bukid at gubat, naging aliwan ng matatanda at mga bata ang mga bugtong. Maya mo alagyan, tan humlay ang putuhin. Kasoy. Alwait. Ali. Basta nga, Kanin ini lang, kanin. Basta ko Tatlo. Rekomandat lo mo yo. Yay na. Ang talinghaga na siyang puso ng bugtong ang nagturo sa kanila tungkol sa kaligiran at nagbigay din sa kanila ng paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay. Ang mga tula na tulad ng tanaga ng mga Tagalog at ambahan ng mga mangyan ay sinulat para magpahayag ng bisyon o kaimangaral. Sayang isa, hinundan ay dalawa, inulit ka ng... Sinasabayan ng kanta ang mga pang-araw-araw na gawain, ang pangingisda o pangangaso, ang pagbili at pagtitinda ng pagkain, ang paglalaro ng mga bata, ang pag-aasawa at pagtatagumpay sa labanan. Sa mga sagutang patula tulad ng duplo kapag may lamayan, ang bayok na nagsasaad ng pag-ibig. Ang balagtasan sa entablado na tinatanghal na rin sa radyo, ang pinaglalabanan sa tula o sa prosa, sa istilong seryoso o komiko, ay mga isyu ng buhay Pilipino. Nitong mga Amerikano, ang paksa kong pinanigang ilululang ko sa berso at bahala na sa narito. Sa panahong ito ngayon, tayong mga Pilipino, kailangan ay laging mulat sa pambansang mga isyu. Asad na kisama pakatatamang nakurunusudutan sa balantang kairan kasadan sa makapudiulu sa una na. Ayagatan niya naroon na suwatang sudutan sa balantang kairan at tingin-tingin. Sinaliksik ng mga mito ang pinagmula ng tao at ang kasaysayan ng lahi ng tribo. Ipinaliwanag ng mga alamat ang kahangahangang kalikasan. Pinag-ugnay ng mga epiko tulad ng tuwaang, lamang, hinilawod at bantugan ang mga miyembro ng tribo at ang kanilang mga Diyos. Ang mga kahangahangang gawaing pisikal at katatagang espiritual, ang tunay at ang supernatural na mundo. Malinaw na ang literaturang Pilipino bago manakop ang mga Kastila ay nakaugat sa tradisyong pangkultura ng Timog Silangang Asya. Ang dimisyong Asyanong ito ang sa katagal ay sumala sa kultura ng kanluran na dinala dito ng kolonisasyon. Sa pagkatatag ng kolonyal na gobyernong Kastila sa Pilipinas, noong taon 16, ang literatura ay naimpluwensyahan ng kulturang Kastila at Europeo at ng relihiyong Katoliko.
Dito, alabado sea el Santísimo Sacramento de Altar de Limpia Inmaculada Concepción de la Virgen María Madre de Dios, Señora nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de ser natural por siempre. Dahil sa monopolyo sa imprenta ng mga ordeng relihiyoso, bago sumapit ang taong 19, relihiyoso ang karamihan sa unang nakasulat na literatura. Sa tulang Ladino, pinagsasalit-salit ang mga linyang Kastila at Katutubo na nagpakita ng pagsasanib ng mga kultura at pangingibabaw ng lengguwaheng kolonyal sa wikang Katutubo. Ang kauna-unahang mahabang obra na may sadyang disenyo at maingat na komposisyon ay ang Pasyon o Salaysay ng Buhay at Pagdurusa ni Cristo na sinulat ni Gaspar Aquino de Belen, na sa katagal ay nagbunga ng iba pang pasyon sa Tagalog at mga pangunahing wikang Katutubo at ng tradisyon ng pabasa sa mga bahay at kapilya sa buong Kwaresma. Sa kalaunan, ang pasyon ang naging basihan ng sinakulo, ang dramang relihiyoso na itinatanghal kapag mahal na araw. Ang pasyon ang humalili sa mga tulang epiko ng nakaraan. Ito'y naging epiko ng lipunan, salamin ng kolektibong kamalayan. Dito nakita ng mga ordinaryong mamamayan ang pagpapahayag ng kanilang mga pagpapahalaga, mithiin at kahit ang pag-asang lumaya. Sa katagal ay pinaksa ng mga modernong pasyon ang tema ng protesta at paglaya sa paningkid. Na mapagbantog na aral, mag-isip ka na't magnilay, loob natin sa lawan, sa gawang di katuwiran, haleluya. Ating mga katawan, risasal at mamamatay, gayon din ang dilang bagay, ginto sila kayo. Ako po'y sisipi bagamat di dapat ng isang salitang mababay mataas sa mahal na librong Ritual Romano Kapitulo 12 doon atunghan ko. Dalawa pang uri ng tulang pasalaysay, ang awit at kurido na kinakanta habang nagpapastol ng kalabaw, nagdadala ng gulay sa palengke o nagpapatulog ng bata. Noong umpisa'y isinasali ng mga ito sa bibig, pero nung lumaon ay lumaganap na ito sa maliliit na aklat o librito. At sa katasan ni Estrella Maria, yung Deoberum na pospos ng grasya. Oras ay tahimik ang gabi, masaya tinanong ng Diyos ay Adan, aniya ang mga anak mo'y magsisidalaki, walang iaaral na sukat na sa... Pinapaksa ng mga ito ang medieval na mundong Europeo ng mga hari train, mandirigma at mangingid, gamit ang punto de vista ng mga katutubong maninila na namamangha sa mundong ito ng kaharian na taliwas sa kanilang kolonyal na kaatihan. Ang mga awit at kurido rin ang naging material para sa komedya, isang popular na anyo ng dula. Makikita ang rurok ng ganitong tulang pasalaysay sa obra ni Francisco Baltasar o Balagtas. Ang pinakakilala niyang obra, ang awit na Florante at Laura, na may istorya at istilong popular, ay nagtataglay ng klasikal na kaalaman at mga hiyas ng katutubong dunong na naging mga salawikaing bayanan. Wala ng katwiran, dangal at uri. Ang magandang asal ay itinatapon.
mabait na Taglay umano nito ang binhi ng protesta laban sa kolonyal na pang-aapi at sa gayoy masasabing siyang pinag-ugatan ng tradisyon ng makabayang literaturang Pilipino. Unang inimprenta noong siglo XIX ang mga obrang prosa na ang karamihay tahasang ipinailalim sa mga paraan at hangaring kolonyal. Ang salaysay na si Tandang Basyo Makunat ni Padre Miguel Lucio Bustamante ay tungkol sa masamang epekto ng pag-aaral ng Kastila o iba pang mga bagay na umano'y hindi angkop sa mga katutubo at sa kanilang kalagayan. Ang Urbana at Pilisa ni Padre Modesto de Castro, isang serye ng mga sulat ng magkapatid na babae sa forma ng sinaunang tipo ng nobela, ang nagtakda ng mga kolonyal na kaugaliang dapat sundin ng kababaihan na hanggang ngayon may epekto pa rin sa asal panlipunan at unang lumikha ng mga estereotipong tauhang matatagpuan sa mga sumunod na drama at nobelang Tagalog. Pagkaraang bitayin sina Padre Gomez, Burgos at Zamora noong 1872 at sa kabila ng pangingibabaw ng literatura ng kolonisasyon, sumulong ang isang makabayang kamalayan dahil sa edukasyon at dahil sa karanasan sa sapilitang pagtatrabaho at iba pang mga forma ng injustisya at kapihan. Sa ganooy lumitaw ang literatura ng reforma at ang realismong panliteratura ng mga nobela ni Rizal na nagkaroon ng malakas na epekto hindi lamang sa kamalayan ng mga Pilipino na nag-uumpisa ng itakwil ang paghahari ng mga Kastila, kundi pati sa mga obra ng mga sumunod na manunulat. Maraming sumunod na katha, drama, sayaw at iba pang likhang sining ang humalaw o tumukoy sa mga tauhan, istorya at istilong panliteratura ni Rizal. Ginagad ni Marcelo H. Del Pilar sa paraang satiriko ang mga sagradong anyo tulad ng katisismo at mga popular na forma tulad ng duplo para maipaabot sa mga mamamayan ang kanyang protesta laban sa kolonyalismo at paghahari ng mga praile. Aba, Ginoong Barya, nakapupuno ka ng alkansya, ang praile sumasa inyo. Bukod kang pinagpala at pinahigit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Maria, Ina ng Diretsos, ipanalangin mo kaming huwag anitan ngayon at kami papatay. Siya nawa. Dahil sa mga tula at salaysay ni Plaridel at sa pagiging editor niya ng La Solidaridad, naging pangunahin siyang persa sa kilusang reforma. Noong patapos na ang taon 19, naging malinaw na hindi mababago ng kilusang reforma ang mga patakarang kolonyal. Tinalikuran ng reformismo, nagumpisa ang revolusyon. Pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa Sa paggamit ng katipunan ng Tagalog, naiugnay ang lengguwahe sa nasyonalismo. Kabilang sa literatura ng revolusyon ang pag-ibig sa tinubuang lupa at ang dapat mabatid ng mga Tagalog, ang manifesto ng katipunan ni Andres Bonifacio,
at ang liwanag at dilim ni Emilio Jacinto. Dahil sa pangangailangang gisingin ng kamalayan sa alab ng nasyonalismo, tungo sa aksyong makabayan at sa mahigpit na pangangailangan ng pagbabago sa lipunan, naging pangunahing formang panliteratura ang sanaysay. Sa mga pahina ng mga revolusyonaryong pahayagang tulad ng La Solidaridad at Kalayaan, ang Dyaryo ng Katipunan, at mga sumunod na makabayang publikasyong tulad ng Lipang Kalabaw at Muling Pagsilang. Nakasulong na ang literaturang Pilipino mula sa sinapupunan nito sa komunidad at nakalampas na sa mga impluwensyang kolonyal tungo sa mga layuning pambansa at makabayan. Makikita sa pagunlad nito ang paglitaw ng sambayanang Pilipino at ng literaturang tunay na Pilipino. Noong mga unang taon ng kolonyal na rehime ng Estados Unidos, nagpatuloy ang literatura ng protesta na itinuon naman sa mga bagong kolonyalista. Sa drama, ang mga manunulat na tulad nina Tomas Remigio, Juan Matapang Cruz, Juan Abad at Aurelio Tolentino ay inaresto sa paratang na sedisyon dahil sa mga dula nilang anti-Amerikano. Noong unang dekada, nagpatuloy ngunit sa katagal ay humina ang literaturang Pilipino na nasusulat sa Kastila. Sa mga tula at nobela, isinanib ang tradisyong Kastila sa literatura sa komentaryo tungkol sa lipunang Pilipino at sa katagal ay sa mga makabayang damdamin tungo sa reforma at independensya. Itinatag ng insular na gobyerno ng Estados Unidos sa Pilipinas ang sistema ng edukasyong publiko noong 1901 at nakaapekto ito ng gusto sa literaturang Pilipino. Ingles ang naging medium sa pagtuturo at lengguwahe ng literaturang pang-eskwelahan na puno ng mga imahen at pagpapahalagang Amerikano, ang mga textbook at pati na ang isipan at pangarap ng mga estudyanteng Pilipino. Sa mga eskwelahan ang galing ang mga unang Pilipinong manunulat sa Ingles na nagsikap hagipin ang karanasang Pilipino sa hiram na lengguwahe. Natampok sa maikling kwento ang husay at kasiningan ng mga manunulat na tulad ni Bienvenido Santos, tagapagsalaysay ng buhay at kalungkutan ng mga Pilipinong nasa ibang bansa o kaya'y bilanggo ng tahanan. But there are ruins other than the eyes can see. Men whose spirits the war had scarred. Men who had seen the worst, known the darkest things. Whose faith the war has shaken or completely destroyed. It might not be easy for those of us whom the war had not touched, who had not lived in a captured country or known fear and despair, to understand what it is to live among embittered men. Manuel Arguilla, na naglarawan sa payapang pamumuhay sa nayon. Arturo Rotor, na ang mga kwento tungkol sa mga doktor ay sumuyod sa kubling buhay sa syudad. Carlos Bulosan, na naglahad ng mga injustisyang dinadanas ng mga migranteng manggagawang Pilipino tulad niya. At M.B.M. Gonzales, na sumulat ng mga kwentong sumasaklaw sa buhay sa Mindoro at sa Estados Unidos. Noong mga unang dekada, yumabong ang panulaan sa Ingles. Inilathala sa Estados Unidos ang mga tula ni Jose Garcia Villa at itinuring na kapantay ng mga obra ng mga kapanahon niyang Amerikano. First, a poem must be magical, then musical as a seagull. It must be a brightness moving and hold secret, a bird's flowering. It must be slender as a bell, and it must hold fire as well. It must have the wisdom of bows, and it must kneel like a rose. It must be able to hear the luminance of dove and deer. It must be able to hide what it seeks like a bride. And overall, I would like to hover a God smiling from the poem's cover. Ang panahong ding iyon, ang sumaksi sa bangga ng paniniwalang art for art's sake na naniniwalang ang paglikha ay personal na gawain lamang at ang paniniwalang sining panlipunan na nagsasabing ang literatura ay salamin at ugat ng lipunan. Which we ask the intelligent writer to meet is not the challenge to beat the drums
and to blow the trumpet of progress. We are only reminding him that of all the ends to which he may dedicate his talents, none is more worthy than the improvement of the condition of man and the defense of his freedom. Nor need the writer feel that he is being compelled to become a social reformer rather than an artist. Whatever the writer's conception of his craft may be, he can safely cling to the principle that literature is the imaginative representation of life and nature, and upon this principle honestly build his achievement. If he is sincere, and if he has the ability, he need have no fear that he will become a purveyor of propaganda and lost caste as a creative artist. Noong panahong iyon sa mga syudad, ang sarswera na isang laganap na forma ng drama noong dekada 20 at 30 ay napalitan ng drama sa Ingles na sinulat ng mga dayuhan at katutubong autor. Kahit sa mga universidad nagbula at Amerikanisado ang sulatin sa Ingles, nailarawan naman ang pinakamahuhusay na halimbawa nito ang mga nuance at mga epekto ng komprontasyon ng kulturang Amerikano at realidad na Pilipino. You think I don't know what kind of a house this is? Well, I know, dearie. I found out last night. I saw you with that Shanghai woman. You shut up and my God, Oh, yes, I saw you. I saw you last night. I saw you bring that woman in here. Now, is this the kind of a house you run? You kidding? What? I'll give her to throw you off. No! Come on, get out! Get out! Wait, get out! Out of here! Okay, okay. Come on! Go ahead. Come on, sister. Hitting a woman with a tongue stick. Well, I guess I better go now. So, goodbye, Canada. Goodbye, Lisa. Goodbye, Molly. Goodbye. Come again, won't you? Sure I will. I'll be going. Goodbye. Makikita ang rurok nito sa mga kontemporaryong tula, kwento, nobela at sanaysay na nagtagumpay sa paglalarawan ng buhay at realidad sa Pilipinas sa lengguwaheng Ingles sa pagpanday ng wikang banyaga upang maging epektibo at bagay ito sa pagpapahayag ng katutubong sensibilidad. Gayunman, ang nanatiling pangunahing agos ng literaturang Pilipino ay iyon pa rin gumagamit ng mga katutubong wika at ng Pilipino ang umuunlad na pambansang wika. May bahid ng romantisismo na nanatili sa mga obra ng mga makata at nabilistang sumuyod sa tiwasay na pamumuhay sa kanayunan at mga sentimentong nagbibigay ng katangian sa mga relasyong pampamilya at personal. Samantala ang estilong realistiko na nagumpisa sa mga nobela ni Rizal ay nagpatuloy sa iba pang mga obra na pumupuna sa lipunan at nagsusuri sa mga kaugalian at asal ng mga Pilipino. Sa mga sumunod na dekada, naging realismong panlipunan ito na kinakatawa ng mga akdang matatag na humaharap sa mga problema ng lipunan, lalo na ng masa, at ayaw maging salamin lamang ng lipunan kundi naggigiit ng pakikisangkot. Oo. Naniningil ko si Mrs. Cruz. Pinapayaran ako ni ate. May 2 buwan siguro ako sa malaking bahay na pinagtalan sa akin ni Mrs. Cruz. 2 beses sa linggo kung dalawin ako ni ate. Marami pala kami doon. Hindi ko nakita iba kasi. Nakakulong ako sa kwarto eh. Nakakulong ako sa kwarto na parang kahon ng posporo. Yung ba kahit magtitilig ka wala makakarinig sa'yo sa labas. Pero minsan nakakarinig ako doon ng tili sa kaiyak.
Ang Makatang nagsulat sa bernakular ay may pinaghanguang mahabang tradisyon ng bersong matutunton sa mga epiko at romanse na inilangkap nila sa mga tema ng pag-ibig at patriotismo. Isang aklat na maputi ang isinusulat, luha, kaya wala kang mabasa kahit isamang talata. Kinabisa at inisip mo lang ating pagkabata, tumanda ka't nagkauban, hindi mo pa maunawa. Ang pag-ibig, isipin mo, pag inisip, nasa puso, pag pinuso, nasa isip, kaya't hindi mo makuro. Lapitan mo ng matagal, ang pagsuyo'y naglalaho, layuan mo at kay lungkot, nananaghoy ang pagsuyo. Nakilala bilang huwarang romantiko ang makata at journalist na si Jose Corazon de Jesus, ngunit isa siya sa unang nagpahayag ng komentaryong panlipunan at pampulitika sa tula. Sa kabilang banda, nilabanan ni Alejandro G. Abadilla, itinuturing na ama ng modernong panulaang Tagalog, ang mga kombensyong panlipunan at pansining, at iginiit na ang tula ay ang pagpapahayag ng tunay na sarili ng makata na siyang daigdig. Ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako, matapat sa sarili, sa aking daigdig ng tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang daigdig. Ako ang damdaming malaya. Ako ang larawang buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin. Ang larawan. Ang buhay. Damdamin. Larawan. Buhay. Tula. Ako. Ang mga makatang sumunod sa kanila ay natuto sa mga kalakarang romantiko at sosyal, pati na kay T.S. Eliot, sa talumpati sa forum ng Yena ni Mao Zedong, sa mga imahinista at simbolista, sa mga Latino-Amerikano, sa mga kabataang makata na nagsusulat sa mga katutubong lengguwahe, pinakamalinaw na naririnig ang mga tema ng kasalukuyang realidad, ang protesta laban sa kahirapan at inustisya, ang pagkaunawa sa pag-unlad ng kasaysayan ng Pilipinas, at pagkakahati-hati ng lipunang Pilipino. Kanila ang tinig ng konsyensya, pag-aalala at paninindigan.